Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 2:08 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes, ng edisyon kita, Setyembre 2, tuig 2025. Programa ang magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Inyong inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radio Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, istoryahan tayo ng pila ka mga nadakpan sa Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office sa wanted persons, sa campaign against wanted persons kag sa kampanya kontra illegal nga droga. Sige-sige ang pagpanakop sa aton nga kapulisan. Mo'y kakahubas ang droga, no? Damo gid sa gihapon ang nag-engage sa illegal drug trade. Mga kabinan kay inasang aga, nagpatigayon sang inspeksyon. Si Mayor Raisa Tranias, check niya ang flood mitigation structure sa Muhon. Maintaining construction sang flood mitigation structure sa Muhon, Iloilo City, lakip sa tun-an sang city government kung matumod kung isa sa mga rason bala ini sa pagbinaha sa pila ka barangay sa syudad kag Banwa sang Uton. Tining kakakita bala no, flood control project gani, pero amo pa na ang rason nga ang pila ka barangay sa syudad sang Iloilo kag Uton ginabaha. So tun-an sa city government natawon kung amo gid man ni balang rason, pero kasubo no, kadako sang gasto ng gobyerno, pero ang balik sa tao wala. Sus Mario Joseph, kung ang detalye sinakaroon na sa report ni Marian Grace Erenieta. Ang Department of Public Works and Highways Region 6 suportado ang lifestyle check nga mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Grabe mo kung anong nami nga update mga kabyanan after sang hearing kay kahapon sa Senado. Padulungan sang Bureau of Custom. Inspect sang BOC ang St. Gerard Construction sa Pasig City. Ang kumpanya ginapanag-iyahan sang pamilya sang kontrobersyal nga si Cesara Sara Vizcaya. Sa pag-inspect sang BOC, 2 sa 12 ka luxury vehicles have no import entry records. Ang nakitaan ang ara sa site. Kaya mo ni ang resulta kahapon, kiti nag-investigate ang Senado natukoy sa mga aligasyon sang
ginaligar anomalous flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Sabi ko 40 ganini sa interview niya sa pag-feature sa iya, 40 ning ginapabugal niya, di ba? 28 tugtog 40. Grabe no. Siyang ganit tricycle, ni takbakals ni. Ruilaya, grabe no. Grabe gid nga pasasa sa pundo bla. Saan gani tricycle gani awan ka pangan ta siguro ti pwede ta kabakal eh. Tricycle pwede, pangan ta pila ta galing ka tuig by dan. Pero ilay ano ka katawhay lang bla no. Pero ti kung magwa gid niyang mga anomalya ti kung ako kay Diskaya isugid mo na dang kamaturan. No? Eh kung di ka manugid sang nabalaan mo, ikaw mo na gyapon mamukmukan da. So kung sino ang ara sa mga anomalous flood control projects, yugid nga may baluan na sang pumuluyo. Kagang nami subong ang ginaistoryahan ining proyekto, damo pagid nga mga netizen ang naga-send sa mga litrato, nagareklamo. Tubod silingon, ineffective ang ining ginhimo sang presidente nga pagpang-usisa. Nati ginumpisahan niya few weeks ago, nag-inspect na siya no sa pila ka mga flood control projects, mga ghost projects. Isubong ang mga pumuluyo na ang nagapalapot sang impormasyon ay sa diri sa amon lugar may gin-construct pero wala na tapos. May ara man nga gin-construct palpak, gubaon. Nagkalaguba na ang mga ginpamutang ng mga materyales. Eh, din kakakita, bilyon ang ginagasto sa gobyerno. Bilyon ang ginapain kada tuig sa flood control project. Pero lantawan nyo bala. Ari lang gamay lang nga background sa mga Diskaya para at least may idea nga mo bala. Kung sangkan ugid din sila nag-umpisa. Para sa mga tamad bala magbasa, ari tagaan ta kamo sang gamay nga background sang okay, ari. 2012 sang nagpasakop sila sa first DPWH bidding. Klarohon nato na 2012 under sa administration ni former President Noynoy Aquino. Sang 2014, corporations of Alpha and Omega kag St. Timothy 2014 time sa gihapon ni President Noy. Sa 2015 to 2016 may ginpagwa nga suspension pero after some time gin reinstatement. May reinstatement nga natabo. 2016 amo ni ang ginpamangkot sa iya ni Senator Bato de la Rosa kung kanu nagumpisa ang ilang kampanya nag-engage sa mga flood control projects 2016. Third time of President Rodrigo Duterte. Pero nag-impose man blacklist man ini siya sang time ng sang mga Duterte 2019 kundi lang kita magsala no. Pero sang 2012 to 2025 may mga flood control projects man sila sa time ni President Marcos. Kag amo ni ang nakita nato no tanan sini dapat mausisa. Kag kung sinong dapat manabat mga kabyan. Sa mga kauturan dira no nga nagalantaw bala pwede gid kamo dira ka comment sa inyo nga matugda kay basahon naton para nga ti mangin lively pagid ang aton nga discussion diri sa programa. Kunti naga-matter ang inyo gid nga mga sentimiento. Kunti taxpayers kita tanan. Basahon naton ina no basta wala lang sang mga bastos nga mga tinaga. Basahon ta gid diri sa aton nga pagpangalaga. This time ko ang report ni Marian Grace Erenieta construction sang flood mitigation structure sa Mohon, Iloilo City. Lakip sa tun-an sa city government agon matumod kung isa sa mga rason sa pagbina sa pila ka barangay sa syudad kag sa Banwa sang Uton. Radyo Pilipinas. Yan mayong hapon. Paul, mayong hapon, sakto inano lakip sa tun-an sang aton nga Iloilo City Government ang flood mitigation structure nga phase 1 sa Barangay Mohon sa distrito sang Arevalo nga nagasakop ini polo kung nagasaklaw no sang Iloilo River kung bala isa ini sa mga rason
kung nga nagabinaha no sa barangay sang Bohol sa syudad kag mga barangay man no dira sa Banwa sang Oton. Ini ang pahayag ni Mayor Raisa Tranias Chu matapos nga naghiwat sa nga ocular inspection kay ina no upod si Mayor Sofronio Fusin Jr. sa nga Banwa sang Oton kag iba pa nga opisyal sang aton nga city government. Ginapasuni po nga isa sa mga rason po nga nagabaha no o nga nagbaha sa barangay Mohon kag pila ka barangay sa Oton iniging construct nga flood mitigation project kag ina po gin payag ni Mayor Raisa Paul no nga ang ini nga Iloilo River naton po do halos katunga sini sang Iloilo River naton may construction sang flood mitigation project. So isa man ini po sa tudlo no sang aton dira nga barangay kapitan sang barangay Mohon nga si Cap Rico Francis Capiti according sa iya sang nag-abot Paul no ang Bagyo Crising kag Dante nakibot sila kiti or nakibot sila no nga ako no nakasulod sa barangay hall nila ining tubig baha iti hambaga ni ang flood mitigation project para tani makabulig ini no makamitigate sang baha. So how come nga nakasulod sa ila no ara makita sa screen naton nga nakasulod sa barangay hall nila ang tubig baha hambaga gani ka inapol nakibot ko kay ti isang sining pag inulan pagsulod no sa sining duha ka bagyo may gatawag sa akon nga kap may nagsulod tubig diri sa barangay hall nato ti nakibot siya kuno nga anang sulod paano nakasulod kiti ang intention is to mitigate sang flood control project kag inapol gipahayag ni Mayor Raisa no nagalakat dira ka ina sa 200 to 300 meters ini po nga phase 1 nagalakat dira hambal nila ko no gamiton ining dalan man para nga bypass road para kung may mga emerhensya ang aton nga ambulansya makaagi dira. Pero according kay Mayor Raisa paano diri makaagi ang mga ambulansya kiti ang dalan dira may mga design ang dalan non dira may mga may ara sang design nga hindi kita intindi ano ang shape sa mga design nila pero hambaga ini kap tamnan ta na lang ni guro sang utanon ang inino nga area naton kaya hindi kita kabalo ano ang purpose sang sinino nga design kung ang tinutuyo is to make that as bike lane o kon na bypass road para sa aton nga ambulansya. So according diri no kay Mayor Raisa ay kay ti miara sang partnership no with UP kung sa diin no kinahanglan naton sang eksperto para nga magtan-aw sa mga proyekto diri sa syudad. Isa ini po sa mga projects nga ilugang nila o kung ilakip nila nga tun-an kung bala amo gid man ni ang rason niya nga nagabaha kiti sa part sang aton nga Oton or LGU Oton kaina gipahayag sang aton nga Mayor MDRM or Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Chief nga si Sir Malvin Nad naako nila Paul nga ti ang Banwa sang Oton kiti bangod low lying ginabaha gid man pero never pa kuno nga naglabot nga hasta 4 ka adlaw gid before nagsubside ang tubig. So recently swimming pool na to ya karon. Correct. So hambal na gani. So kami natingala kami nga amo ini siya nga naglabot gid sa 4 ka adlaw kiti isang una kung mag-ulan kuno kon baha after pila ka adlaw subside na dayon pero first time nga naka-experience nga naglawig sa pila ka inadlaw. So pag ginantaw nila Paul ano bala ang reason? So isa sa mga rason sa paglibot nila Paul ining bag-o nga development dira no sa Mohon kay dito paday man aning Mohon kag ang Oton. So nakita nila nga this new development posible amo man ang rason nga nagbaha sa anom naton ka mga barangay kag kung hindi kita magsala Paul mention man kaina nga may napatay gid ni Paul nga isa sang bulan sang Hulyo bangod man sang pagbaha. Okay, yan ang luyag naton mahibaluan kung may detalye ikaw dirang uyatan ang kung sino ang contractor sini ang ang luyag man naton mahibaluan kung ang proyekto natapos na o kung may kinahanglan pa nga talapuson na yan. Yes, i-request naton sa aton nga tech Paul no i-flash naton sa screen. Isa po sa mga natalupangdan naton diri no nakabutang nga ang project name Construction of Flood Mitigation Structure Section 1 Iloilo City Contractor name of contractor St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Yan, excuse me, St. Gerard, di amunin kay, kay Diskaya. Diskaya, yes, Paul. Isa ina sa mga ginatudo nga ila nga kompanya. Ang talalupang doon Paul, ara makita sa screen naton, wala na butang ang date started.
Oo. Ara. Wala. Hindi naton makita kung sano ang date started naton. Kagawa diri no, although nakabutang diri nga ang project duration 245 CD pero wala nakabutang ano ang project status, ano ang completion naton. Kag ang bilipol sang sini nga phase 1 is 90,929,717 and 93 pesos ang bili no. Kag ini ang source of funds sa idalom sang General Appropriation Act or GAA 2024. Ang implementing office naton ang DPWH Iloilo City DEO Fort San Pedro Road, Iloilo City. So isa na sa pamangkot kay ina nga ti hambal nila tapos na kuno ang phase 1 pero makita naton dito po kay ina nga do hindi pa man tapos do hindi kami kabalo kung bala may ginaobra pa or ongoing pa pero kaina Paul hambal no sa nga pila ka mga taga-barangay dito basi hindi pa tapos ang ini nga proyekto pero wala na butang abi kung sano ang date started sano ang target completion naton. Amo na po sa phase 1 naton. Okay. Ang isa pa gid Paul kiti tatro kuno ka phase ini mo ang phase 2 naton. Amo ning masadya Paul kiti ginkag to anap ton sa piyak naman nga area ang phase 2 naton. So makita nato may mga backhoe dito kay Inapol ongoing ang construction naton gipangita pa namon Paul kung diin bala ining karatula. So dito gali sa kilid sa gina-construct nakabutang diri Paul sa another project naton ang construction sa flood mitigation structure waterways rehabilitation and coastal protection section 2. Ang contractor, Paul, ang name ng contractor, St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Nga isaman sa ginatudlo, Paul, ang posible ilaman. So, ang ini, Paul, ang project cost, 119,418,701 and 50. Dumalaba ini, Paul, no, nga phase 2 naton kiti dako ang budget ya kag nakabutang diri wala nakabutang ang date started no sang siniman nga proyekto pero kaina ongoing ang project kag hambag gani ka ina po may ara ini siya tatlo ka bilog phase 1 phase 2 and phase 3 ang phase 1 amo ini ang Samohon ang phase 2 naton sa Santo Domingo Arevalo kag ang phase 3 sa Santa Filomena Arevalo pero gipamangkot naton ti okay na bala aprobado na ining phase 3. So as of now po wala pa na May aprobahan. taga may taga DPWH nga upod ang alkalde sang syudad kag si Mayor Pusin sa inspeksyon nyo kaina. Kaina Paul ang upod lang naton diri Paul no sa inspeksyon naton ang aton nga City Enro, ang aton nga DNR kag kaina Paul ang aton nga Office of the Building Official kag ni ara kita City Engineers Office pero wala na naton kaina Paul no nalabot ang aton man nga City Engineers Office sa sini naton no nga pag-inspection didto kay ti ang aton nalabot si Mayor Trenyas, si Kapitan, si Mayor Fusin kag ang MDRMO chief naton sa Banwasang Oton. Pero Paul, ang bagay ni Mayor Trenyas, hindi kita makadali-dali gito mo directly. Yes. Nga inigid man ang rason kiti physically ko lang tawo mo posible makahango pa makaano ikaw dira makahambal ikaw nga di amo gid man ini ang reason. Pero kinahanglan naton hambal ni Mayor Rice kinahanglan naton sang scientific evidence or base nga judgment para nga matumod gid man kung amo ni. So ilakip nila inipol no sa tanan naton nga mga hiwaton nga validation sa mga projects diri sa city. Okay. Ilakip ini ang ongoing dira nga construction sa Mohon. So bali ang City Engineers Office sining matipon sang mga nila sang mga na-validate nila magiging padulungan Yes. sa mga projects niti masiling naton ginaligar amo paning rason nga ang nagabaha imbes nati flood control project. Yes, Yan. yes, correct ina Paul no kag hambagan ini Mayor Raisa po subong nga bulan sang Setyembre umpisahan na Paul ang pag-study mano sang aton nga city government sa sinino nga mga projects diri sa syudad sang Iloilo para matumod bala Paul kung may ara gyud mga salabton no ang aton nga DPWH o kung sino pa man dira no sa sini nga proyekto kag kaina Paul no ang giidugang lang nato ng ato nga DNR Paul manghiwat man sang ila ka validation kiti ilang tawon kung bala ano kalapad ining Iloilo River naton kiti hambal sang mga official dito almost half gid abi mo sang Iloilo River ang nadala sini
sa flood mitigation project. So lang tawon kung bala sakto ining ginaklaim nila kung almost half gid man sang aton nga Iloilo River Paul. Okay. Masubo yan kay makita mo bala 90 million to ang phase 1. Yes. Ginalantaw pa nga posible ang uning rason sang pagbaha. Yes. Tapos may ikadwa pagit nga project. Yes. Tapos puro pa same contractor lang. Correct. Ang imbitahan sang Senado. Amo ni ang pamilya Diskaya yan eh. Yes. So ano gito galalain ning mga tao kati amo na bala kanugon sang proyekto nga dapat makabintaha sa pumuluyo pero nabutang pa sa alang-alang. Kasi Yes. may napatay pa sa mention mo. Yes, frustrated actually Paul no si Mayor Raisa no sa siniman nga proyekto naton. Kiti bisan siya Paul nagambag ulong-ulong habang niya ti gusto nila maagyan sang ambulansya. Paano maagyan sang ambulansya? Kini mga design ang dalan naton di kita kabalo no kung ano ang reason nina nga may mga design ang dalan no naton. Kiti kung tinutuyo naton bypass road Paul diretso ang laga no asang aton nga sa lakyan no kung ambulansya nga mag-aagi dira. So si Mayor Raisa confused man actually Paul kag maayo inino ang pagahiwaton naton nga pag-review para nga ti matumod gid man no ano bala ang sala or kung sakto gid man bala ining proyekto nga ginubra dira sa Mohon. Yan, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat, Marian Grace Sereniata sa report. No? Dira mo bala makita ang dira mo makita kung ano ka serwaol ni ang sistema magamo ni. Odo ti tunan pero di nagapati kita nga dapat mapaspasan ini. Kag ti ang nami kita ni ang DPWH First District Engineering Office mapathag bala no sila ma-explain sa tao for the sake of transparency. Hindi pwedeng manago lang kita. Mangita lang kita sa mga balibad bala para lang hindi kita katen. Mayugid nga pathag ni sa tao. Nga amuni ang mga nagakalatabo sa mga projects na kuntani makabulig sa aton. Pila na katuig. Pila katuig nga ginubra ini. Hindi, ang isa 200 pila to pero wala nang butang kung saan o ginumpisahan. Hindi may hambagan ito nga tamnan na lang sa kumbaga bala naga-construct lang kamo for the sake nga magka-construct. Dapat tani makonstruct kita for the sake sang aton nga mga pumuluyo, for the sake sang aton nga mga taxpayers. Grabe no? Dara mo gid makita na kita na pagambalo ng tinaga pero dismayado gid kita. Mayor Raisa Trenyas kita mo dismayado man. Ang masubo kay ang uton gito yung natamaan giti. Low lying nga daan ng banwa nila na aminado man sila. Pero ti galabo tagapat kadlaw ko nung baha. Ti ano na swimming pool na to karon. Ibla? Di namin ni ang mapangabay ko sa aton mga pumuluyo amo na kung may mga flood control project sa inyong lugar nga sa inyo pamatyagan hindi man lang beneficial sa inyo nang inhuol pa ang inhatag sa inyo pwede gid kamo dira kakuha sa mga litrato gina-encourage namon kamo pa kamo sang litrato pa ang mga ginapakita kun ang gina-flash subong sa amon nga tech bala nga mga litrato pwede nyo man makuha para nga mabalaan ta status ng proyekto. Ibisan gani amulan ni kasimple ho. Ang detalye sa proyekto kulang-kulang pa gani. Hindi gani nila makayo. Diba? Amo man nato sa isa to ka project sa amon barangay sadto sa Bakawan. So pila lang to kadlaw dapat ang pag-ubra. Nadugayan. Terrible nga yabok nga haklo sa mga tao dito mo. Ba engineer? Sos, bitungin kadaan sa inyo. Mula na kasimple nga mga bagay, pero ang epekto bala sa tao, ang halit nga dala sa tao, ang perwisyo nga dapat kuntani, matagaan nyo sang convenience ang tao, kaya tinagpatindogan ni kamuda sang struktura. Alam kati, ang nakita naton para lang nga makakonstruct ka mo. Hindi para nga serbisyuhan ang mga pumuluyo.
Amo na nga sa liwat sa mga kauturan tadabala sa inyo lugar. Kamu mismo lantawon nyo. Check nyo da. Picturean nyo. Pag-i-send nyo sa amon sa page. Kag para nga mabalaan ta kung anong pwede ta nga maobra dira. Paibaluta sa natungdan ng ahensya ang Department of Public Works and Highways. Kiti si ang nakita naton mas maayo pa si Director Limpingco sini nagasabat sa media. Pero ang district engineer no ay gid kita kagi kabati nga nakasabat, siguro nakasabat siya do na alangan lang guro nga nahansaka na siya sa mikropono dira recorder. Iti may kinamatarong ang mga pumuluyo nga mahibaluan kung ano ning status sa mga proyekto nga ni natapos na bala, ba? Subong daw ay kita may nabatian nga ay proud kita nga amo niyo natapos ta amo ni. May mga nakita kita no pila ka mga flood control projects. Pero damo gid yang ginareklamo ang laway itong Bulacan. Kiti way gito ya sa proyekto. Are contractor St. Gerardo. Grabe no. Hindi mo makita. Grabe nga paggasto sang kaban sa gobyerno. Amin ni buinan budget no. Buinan budget sa ilo sa mas kinahanglan mga healthcare services nato nagakinahanglan sang dugang gid nga pondo Or pwede man mga classrooms. Dugang nga classrooms para sa mga kabataan. Damo ang kinahanglan nga classrooms sa bilog nga pungsod. Invest kita sa edukasyon kaysa invest naton sa mga amon tapos hindi man lang mapuslan substandard. Sumbong sa Pangulo, pwede ka mo dira ka reklamo man. Hindi tapag usika ng opportunity nga na uyog naton ang ini nga issue. Nagapati kita after sa flood control project, ang mga dala naman dapat ang isunod sini. Diba? Hindi pwedeng flood control lang, pati yung mga dalan, mga ginahimo, walang palpak. Sarabla, may mga nagagawa ng information to sa Senado. Ang kickback dalabot sa 30 to 40%. So for example, so kung isa ka milyon ang project cost, 40 million ang kickback, so 600,000 na lang, di na lang siyempre, ang kontraktor maginansya man na, di ba? Butang tabi ginansya sa kontraktor, butang na lang gijabi, mot kung mapati ka mo, butang tabi 5 to 10% lang, mapati ka mo yan. Tapos, ang bilin sa proyekto na, hindi pa mapati, laban-laban na, mga 300,000 na nadaguro yung mapatupa sa proyekto. Iban ganit, masubo pa 15% na lang. So, kung 1 million, 150,000 na lang. So, 850,000 na tagtugid sa kung diin-diin dito. Wala dito, gidya. Tingala ka mo, dugay-dugay, duway lang dugay na human, guba naman, kabkabon naman. Muna nga, hindi ka mo matingala nga ang iban nga mga pumuluyo, mga Pilipino, mas kina-prefer nila nga magtrabaho sa gwa sang pungsod. Kaya nakita nila, wala sila sang future dire. So, amo nang dapat naton nga bululigan. Kay kanugon sang kwarta naton. Kwarta naton ni tanan. 36 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Na tamyaw ko sang maayong hapon si Sir Patrick John Yerves suki naton nga tagpalamati diri sa programa. Importante secured ang payong sa Rolls. Okay, nakita ko ning interview sa iya nga nanamian si Diskaya sang payong. Mutongin bakalyang itong aslakyan. Ito ni gani bisan tricycle gani, hindi takbakal mo. Diba? Pero bisan nga ni takabakal sang tricycle. Bisan nga importante ginapakaon ta sa aton nga pamilya yan. Alin sa hindi kinawatan. Alin sa pinabalasan nato. Sarabla, no?
Ano gid jaya garboso gid jaya klase sa pagpangabuhi. Ini tanan puro pa aligasyon. Pero ang luyag sa pumuluyo, mabalaan kung ano gid ang matuod kag kung sino gid ang dapat manaba. Pero ang nakita naton nga mga salakyan nga in feature sa sang isa man ka journalist, masilaw sa mata eh. Aminado gid kita sinaya, masilaw sa mata gid. Nami kita ni nga makanta niya tanan nga involved sa sining mga proyekto para nga ano pa gid mapadalman pa gid. Trentay 8 minutos magaligad sa takda alas 2 sa hapon. So nakita naton ang ini nga mga projects kung napain abi sa iban nga departamento. Ang iban mga departamento kinahanglan man sang dugang nga pondo yung muning Department of Health, Healthcare Services. Imagine nyo bala kung kada banwa ari balanta hindi ni siya realistic kung basihan mo lang ang budget. Pero kung kay subong kada banwa ginatingwaan ngati tukuran sang super health center. Mas ano ni siya mas damo nga services kag mas mahapos, mas lapit bala para sa mga kauturan tangara sa GIDAS ang pag-access sa mga super health centers. Pero sa ulihi abi pwede ayhan kada banwa may ospital. Ano ayhan no? Ano ayhan ang ginapananaw sa gobyerno kung kada banwa or kada syudad may ospital. Sa syudad damo ida ospital no question. Pero kung kada banwa may ospital, pila ayhan ang magasto. Namit ani no kung may mga doktor kita bala makaplastar kung pila ang budgeton abi, pila ang kinahanglan para nga mabalanta kung basi dira mas magasanyog pagid ang healthcare services naton kaysa sa gastuhon sa mga amo nga mga proyekto nga imbes nga makabulig imagine na pila ka bilyon areo pila ka milyon ni ang gin-inspect itun-an pa man kung amugid man ning rason nga ang nagabaha dira sa lugar kanugon bala no naturingan nga flood control project pero kung i-invest abi sang gobyerno painan sang pundo ang mga healthcare services dira nyo makita kada banwa may ospital, kada banwa abi may hemodialysis balan mo dako nga bulig ina sa mga residente. Kumbaga ang goal bala dapat sa mga opisyales paano makabulig. Galing kiti hindi naton manigar may ara gid yang ating paminsar nila pila aton da. Oh, di ba? Pila aton da. Lasig pa sa alas 4 ko na munang ginaistoryahan. Pero kung kada banwa nakita naton kung kada banwa may ospital balanta mabudlay na. Pero attainable ina. Kung magbululi kay maistoryahan, planuhan sa maay. Ang ibanti makadlaw sa aton, hindi na iya masarangan. Mas ako nakita ko ang pumuluyo gid sina malipay. Pero ang mangin challenge sina dira ang sustainability. Paano mo ma-sustainer ina? Kasi kada banwa may rural health unit na. Pero kung may gamay bing hospital pag aside sa super health center. Di mas damo pag sang pilian ng aton mga pumuloy. May rural health unit na. Tanta may super health center pag kag may hospital. Di, sa first district din ara kita dira sa Gimbal kag ang sa San Joaquin. Sa iban nga banwa ti uton ti lapit lang man sa syudad. Pero ang iban pagid bala nga mga lugar diri sa aton. May sasabi rin naton itutukan bala nanti way manggid ma-resolve sa gihapon ang problema sa baha. Dos minutos magaligad sa takda ang alas 2 sa hapon. Mag-aatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation
sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or papneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Pilipinas Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day
day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was very much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. 53 minutos balita, magalikat sa impormasyon at sari-sari palayon kamo nga nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banwa. Padayon man ang investigasyon sa House of Representatives. Sining mga anomalya, no? Sa gihapon, sa mga anomalya sa flood control project sa gihapon. Joint Committee, Bali Committees on Public Accounts, Public Works and Highways, and Good Governance and Public Accountability. Ang agenda, conducting a review of all flood control projects along Laguna Lake to determine whether there is a need to propose a comprehensive master plan to prevent flooding, improve water quality, and to study the possibility of dredging the lake to increase its holding capacity. Inquiry into the exigency of an environment-friendly dredging project. Damo, no? May investigation man sa pag-collapse ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela with the end view of determining accountability, formulating legislative measures to prevent similar tragic incidents. We hope nga hindi lang ini mag-untat sa investigasyon. Ang aton lang panawagan sa gihapon sa mga mamalidha na dapat mapangitaan sa medyo sining hindi na masulit, no? Hindi nga mga insidente, and we hope nga mapanabat kung sinong dapat manabat sa sining mga proyekto. Ang ibang pagit ng mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan ang atong mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Engineer Roy Louis Caipang, sa transmitter, Mr. Bermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo